May isang bantay pinto na nagbabantay sa mga pintuan ng kaharian ng langit. Ang anghel na ito ay binigyan ng tungkulin na payagan lang ang mga kawangis ang Diyos na makadaan. Maraming tao ang naglakad patungo sa kaharian ng langit. Ang unang taong dumating sa harap ng anghel ay isang namahala bilang hari sa lupa. Nakasuot siya ng maningning na maharlikang damit at isang sinturong jade, at buong karangalang lumakad patungo sa pintuan ng kaharian ng langit. Nang tiningnan siya ng anghel, hindi niya kawangis ang Diyos. Kaya sinabi ng anghel, dahil hindi mo kawangis ang Diyos, maging ang maringal na koro ng mayroon ka, ay isa lang piraso ng basura sa kaharian ng langit. Kaya ang unang tao, ang hari, ay hindi nakapasok. Pagkatapos, isang mayamang lalaki ang papasok na sana sa kaharian ng langit, dala-dala ang maraming mahahalagang bato, ginto, at pilak, at nagagayakan ng seda, mga singsing na diamante, mga ruby, at ng lahat ng uri ng mahahalagang alahas. Nang tiningnan ng taong ito, naging malinaw na hindi niya kawangis ang Diyos. Muli siyang pinigilan ng anghel. Pinabalik siya ng anghel, sinasabi, hindi na kailangan ng mga bagay na ito sa kaharian ng langit. Pagkatapos, dumating ang mga eskolar, ang isang grupo ng mga tao na may maraming kaalaman, at iginagalang ng mga tao sa mundo, ay naglalakad tungo sa kaharian ng langit. Muli silang tiningnan ng anghel. Hindi nila kawangis ang Diyos. Sinabi ng anghel, ang inyong kayamanan ng kaalaman at edukasyon, ay walang kabuluhan sa kaharian ng langit. Maraming eskolar ang pinabalik nang hindi pinahihintulutang makadaan sa mga pintuan ng langit. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Bakit tayo dapat na mamuhay ayon sa kalooban ni Ama? Sa huli, sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kalooban ni Ama, magiging kawangis natin ang larawan ni na Ama at Ina.